10:30 po ng umaga, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magdiyos po ng umaga sa bawat isa. Ang iyong bang lingkod ay dito po sa Sinalang River. At sa itaas nito, dito ang Sinalang Bridge. Napakalaki yung bridge siya. Dito mga kaibigan, mayroong nangingisda, no? So maganda yung kanyang ginagamit sa isdaan dahil ang tawag po namin ito sa amin ay sapyud. So ibig sabihin parang moskitero siya na tinatapon, no? So kaya safe siya talaga, tinatapon. Tapos sa kanyang alam niya kung may isda na nahuli o wala. Yan. So yan po mga kaibigan, no? Yun ay sapyud. Yan. So sapyud, oh, wala po yatang nahuli, no? Pero basta mga isda talagang pagpalain naman po yan na magkaroon siya ng maraming huli. So ito po ang ilog sa Sinalang. Ito ang Sinalang River. Mga kaibigan, balikan po natin sa mga awit 34, mga awit 34:10 na nagsasabi, ang mga leon ay nagugutom din, nagkukulang sa hustong pagkain, subalit ang mga taong sumusunod kay Yahweh, mabubuting bagay sa kanila hindi maudlot, no? So dito mga kaibigan, saan man po tayo, ano man po ang ginagawa natin, kung tayo ay sumusunod, napakaganda, no? So kasi ang kuwan lang naman yan ay yung 10 utos, baligi summarize na siya. So parang ginawa ng dalawa pero doon pa rin, no? Pinaiksi lang siya, no? Kasi kung mahaba medyo mahirap, no? So pag halimbawa pinaiksi, parang madali, no? Makaintay sa atin lahat, no? Kasi maiksi lang siya. Kung mahaba, nahirapan po tayo, no? Love God with all your heart, with your whole mind, with your strength, and with all your soul. Pangalawa, love your neighbors as thyself, no? Sa dalawa na yun, doon na po ang lahat, no? So halimbawa ang number 1 na love God with all your heart, 1 to 5 ang ano niya nun. Tapos yung number 2 naman ay 6 to 10 yun, no? So ibig sabihin na napaloob na po doon. So yan mga kaibigan, no? So ito ay Sinalang River. Sinalang River po siya mga kaibigan, no? So ang sabi po nila, mayroong riprap doon sa taas. Napakaganda yung riprap dahil pag magbaha makatulong po sa kwan, no? Makatulong po, no? So doon naglalaro mga bata, no? So yan siya, yun ang riprap. Ang purpose yan para hindi mag soil erosion. So dito mga kaibigan, ang ilog na ito ay napakahaba, no? Doon yung tulay, doon yung Sinalang River. Napakalaki po palang poste niya, no? So natabunan lang po ng mga kahoy, no? Maganda ito dahil maraming mahogani, may akasya din po, no? Ang akasya ay napakaganda na kuwan niya, no? Ibig sabihin maka-hold kasi yung akasya ng napakaraming tubig. Ilang drum na tubig ma-hold niya nito, no? Ang akasya tree. Diyan din sa ibaba, mayroon din akasya, no? So ayan, makikita na po dito ang Sinalang Bridge. Yan, no? Makikita po natin may dumadaan ng mga. Tapos dito po mga kaibigan, sa ilalim ng Sinalang Bridge, mayroong mga akasya. Yun, ang grabe, siguro ilang years na itong akasya. Ay mayroong nara. Napakaganda, mayroong nara. Ang iba ay mahogani, tapos mayroon din star apple, akasya. Tapos may mga kawayan din po siya, no? Yan po ang kawayan. Yan, kawayan, may kawayan po doon. So yan, nakikita po rito ang mga dumadaan. May bus, o kung parang tingnan, mamaya tayo pupunta po tayo doon. So wag natin kalimutan mga kaibigan, ang nakalagay doon sa mga awit 34:10 na nagsasabi, ang mga leon ay nagugutom din, nagkukulang sa tamang pagkain, ngunit ang sumusunod, mabubuting bagay
sa kanila hindi nauudlot, no? So, yan mga kaibigan, napakabuti. Napakadakila yung ating Panginoon dahil pag tayo sumunod sa Kanya, may kaakibat po na pagpapala, no? So, kaya napakaganda na tayo ay sumunod, no? So, alam nyo, ang pagsunod ay isa sa mga virtue, yung masunurin na napakagandang virtue dahil may kaakibat po na tinatawag po natin na kaakibat na pagpapala, no? So kaya napakaganda na tayo ay sa ating Panginoon. Ang pagpapala ay sumasa atin. So doon mayroong tinatawag na lunok, mayroong balite. Oh. Grabe ang ugat ng balite pala, dami. So yan makaibigan, kasi siya niya nag-observe kahit na, alam niyo makaibigan, no? May naalaala po ako na pag tayo ay hindi sumusunod sa payo ng masama, para isang tayong punong kahoy na nakatanim sa gilid ng ilog. Tulad nito, yung nara, star apple, acacia, at lahat na nandito makaibigan, kahit natagtuyot, hindi ito sila malalanta. No? Bakit? Kasi yung agwat nila ay naka-absorb po ng tubig mula doon sa ilog, no? Kaya pag doon ka sa halimbawa doon sa aerial yung halimbawa tayo ano ba ito? Doon tayo sa eroplano, tinitingnan natin. Malalaman natin na ang kahoy ay malapit sa creek o kaya malapit sa ilog dahil luntian pa rin ang kanyang dahon sa kabila ng tag-init. No? Kaya ito mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, mabubuting bagay hindi maudlot sa atin dahil yan ang kaakibat ng pagsunod. No? So bakit pa tayo hindi susunod? Dahil dahil siya kay Lord, kung magsunod tayo, mayroong kaakibat na pagpapala, no? Kaya magsunod na po tayo. Gawin po natin ang ating makakaya para tayo ay sumunod. Napakaganda pag sumunod mga kaibigan. Halimbawa ang ating anak, halimbawa tayo may anak at kung masunurin ang ating anak, diba tuwang-tuwa tayo. So ganun din yan sa ating Lord, no? Na very happy siya kung tayo ay sumusunod, no? Diba napakaganda pag tayo sumunod. So ito mga kaibigan, ang star apple, mayroon pang kapok tree. Yung kapok tree mga kaibigan, mayroon siyang yung parang ginagawang unan. Bulak siya, bulak. May ginagawang ulam po yan. Unan. Nakalagay dito, no? Tingnan natin to. Maiparit iti agi basura. Maiparit ti agi basura. Parang may nakita ako doon sa ilalim ng tulay. Parang may payong, baka ano kaya yun? Yan baka yan, baka fish trap. Ayan mga kaibigan, i-kuha natin, i-focus po natin. Yan. Ano kaya yan? Fish trap. So payong na inilagay doon. So mga kaibigan, napakalaki yung mga kahoy talaga. Tingnan nyo, acacia. May mga lunok na rin. Yan.
Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magka-Diyos po lumaga sa bawat isa. God bless us all.